pag-aaral na natin ngayon, iti karugtong lamang noong linggo sa makatwid kung iyon sanang lahat ng naririto siya rin naririto noong isang linggo. Ako'y naniniwalang magkakaroon sila ng isang ganap na pagkaunawa at pagkaliwanag dito sa ating pag-aaralan. Ngayon, kung paputol-putol, hindi mabuti. Hindi naman ito maaaring biglain sapagkat merong 6 na pagkakahati-hati ito. Sa makatwid, kung gaganapin natin ito, ay miski siguro kalahating araw, hindi matapos yon. At ngayon, sapagkat itong pagsambay, ginaganap sa mahigit lang 1 oras ang pagtuturo nitong salita ng Diyos. Kaya pinaghahati-hati iyan sa makasasapat sa panahon. Noong isang linggo, ang pagkakaiba sa kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo, iyon ay ating niliwanag na mabuti sa Santong Sulat. Ngayon, ang kadugtong niyan, ang tunay na uri ng kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Kung bakit pinag-aaralan ito at nililiwanag na mabuti ito sa pamagitan ng Santong Sulat, sapagkat ang Iglesia Katolika at ang mga Protestante, lakat ng uri, nagtuturo si Jesucristo na ating Panginoon Diyos na totoo at taon totoo. Ang pagka-Diyos niya siya rin pagka-Diyos ng Ama, at ang pagka-Diyos ng Ama siya rin pagka-Diyos ng Anak. Subalit, ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos, ang mga propeta, ang mga apostol, kaiba sa turong iyan ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante. Kaya totoong napakahalaga na makita natin ang dalawang uring ito ng pagkakaiba ng paniniwala nitong mga tao. Sa unang Iglesia ni Kristo na pinamahalaan ng mga apostol, ang pananampalataya gaya ng napakinggan natin noong linggo at saka gaya ng babasahin ko sa inyo ngayon. Samantalang kaiba yun nito ay salungat at napakalaking pagkakaiba ng sa mga Protestante at sa Iglesia Katolika. Ang suliraning ito ay bago sa Pilipinas, at ang suliraning ito ay mahirap maunawa ang pagdaka. Kaya sinikap namin na sa loob ng 6 na linggong sunod-sunod ay pag-aralan ang kasong yan. Hindi lamang ang pag-aaralan natin yung pananampalatayang itinuro ng ating Panginoon Kristo at mga apostol tungkol sa kanyang kalagayan, kundi ang batayan talata ng Katoliko at ng Protestante sa paniniwalang si Kristo Diyos, atin din pag-aaral ngayon sa mga sumusunod pang linggo. Sa makatwid, ang sisimulan natin ngayon ay ito, kung anong uri na kalagayan ng ating Panginoon Kristo. At sa pagsisimulan natin yan, ang una natin tatalakayin niya ito, kailan pa ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat doon sa una nating leksyon, ang Diyos ay walang simula. Ang ating Panginoon Kristo may simula, at ang simula ay sa Diyos. Ngayon, kailan pa siya? Uulitin ko sa inyo, hindi ako ang tutuguno. Kung hindi itong Santong Sulat, sa tanong natin, kailan pa
ang ating Panginoon Kristo nagsimula. Dito sa Juan, sa Kapitulo 17 at ang versikulo 24, pakinggan ninyo. Kung itong talatang ito'y marinig ng mga taong naniniwalang si Kristi Diyos, sasabihin nila agad, ayan, di ang liwaliwanag. Ngayon, pagkatapos nating suriin, mapapamulagat yung mga mata ng mga taong nagpapanggap na yung panta sa religion. Pakinggan ninyo, ito ay dalangin. At ang dalangin ito ay sa ating Panginoon Kristo. At ang dinadalanginan ay ang Diyos na Ama. Ang wika rito ay ganito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumaong kasama ko. Upang makilala nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanlibutan. Ang mahalaga ron sa talatang iyon salita ng ating Panginoon Jesucristo, ako ay iyong iniibig bago napatatag ang sanlibutan. Sasabihin ngayon ng mga taong si Kristo naniniwalang yan ay Diyos. Ayan ka. Una pa sa sanlibutan ito ang ating Panginoon Jesucristo. At kung siya una pa sa sanlibutan ito, hindi ka siya tao, kung hindi siya Diyos. Bayaan natin ang mga pagpapalagay at ang mga haka at sapantaka sa talata. Ako'y ayaw niyon. Ang gusto ko'y mga tiyak. Ngayon, naniniwala ba kung bago itinatag ang sanlibutan, ang ating Panginoon Jesucristo'y iniibig na ng Ama? Opo. Yan ang sabi ng talata. Ako hindi tumututol sa salita ng Diyos. Iyon nga ang sinasang-ayunan ko. Ngayon, kung gayon ang wiki, di una pa sa mundo ang ating Panginoon Jesucristo. Una. Ngayon, abay, hindi masasapantahan nating siya nga ay Diyos. Iyan sa pantahang iyan ang gusto kong gupitin. Bakit? Pag sinapantahan ninyong ganon, malilisya kayo. Bakit? Ito pang isang talata. Pakinggan ninyo. Dito sa Efeso, sa Kapitulo 1 at ang versikulo 4, pakinggan din yung maigi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, tayo tumigil diyan. Sino yung nagsasalita? Si Pablong apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Sino yung kausap? Iglesia ni Kristo. Anong sinasabi? Ito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Kailan pa si Jesucristo? Bago itinatag ang sanlibutan. Kailan pa itinalaga na maging iglesia ni Kristo at kailan pa itinalagay ang mga tao na pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Sa makatwid, kailan pa iniibig ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo? Bago itinatag itong mundo at ang buong sangkalangitang iyan. Kailan pa itong mga tao pinili na ng Diyos? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Ano ngayon ang ating nakikita? Pareho. Ngayon, ang tanong ito, noong bang piliin ng Diyos ang mga tao gaya ni Pablo at ang kanyang mga kasama sa Iglesia ni Kristo ng panahong iyon? Tao na? Hindi pa. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pinili na. Anong ibig sabihin niyang salitang pinili na? Bago itinatag ang sanlibutan. Sa makatwid, bago itinatag ang sanlibutan,
yung mga tao itinalagan na ng Diyos. Pero, yari na? Hindi pa. Ang ating Panginoon Jesucristo, yari na? Hindi pa rin. Bakit sinabing bago? Iyan ang panukala. Kung ganyan, bago itinatagang sanlibutan, meron ng panukala sa tao na lalalangin ng Diyos. Bago pa itinatagang sanlibutan, meron ng panukala sa Kristo na magkakaroon. Pero hindi may tao na nung bago itatagang sanlibutan at may Kristo na bago itatagang sanlibutan. Itinalaga pa lamang. Ngayon, ano ang katunayan yon? Ito. Dito sa Hebreo, dito sa Pedro, sa unang sulat, 18, babasahin ko sa inyo kung kailan nagkaroon ng talagang Kristo, nahayag, nangyari. Dito sa 18, kapitulo 1 at versikulo 18 ng 1 Pedro, pakinggan ninyo hanggang 20, na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero na walang kapintasan, walang dungis, sa makatuwid bagay ng dugo ni Kristo na nakilala ng una bago itinatagang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon. Sa makatuwid bago pa itinatagang sanlibutan, ang Kristo'y nakatalaga na, ang tao'y nakatalaga na. Kailan inihayag ang Kristo? Naghuling panahon. Tayo mag-aral diyan sa mga panahon ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa 3 panahon na kung tawagin yan mga dispensasyon. Ang unang hati, mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahong iyon ay tinatawag na panahon ng mga patriarkas at yun ay taon. Ang haba ng panahong iyon. Hindi lang taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Jesucristo, isang dispensasyon, isang panahon iyon. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, iyan ang huli, mula sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkatapos ng sanlibutan. Sa makatuwid, kailan inihayag si Jesucristo? Sa huli. Na kung tawagin nga ay ang uling hati, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatuwid, ang tawag doon, huli. Huli rin sa dalawang nauna, panahon ng mga patriarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahong Kristiyano huli roon. Ang panahong Kristiyano nakakati naman sa 7 peryodo. At kung tawagin ng mga peryodo, unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, ikapat na tatak, ikalimang tatak, 6 na tatak, ikapito. Sa wakas ng ikapito, babaksak itong mundong ito. Ngayon, saan tayo naroon? Nagsisimula tayo sa ikapito. Sa makatwidi, wala nang iba pang peryodong darating. Wala na, ito na laang. Pagdating sa dulo ng peryodong ito, darating si Kristo. Mawawasakan langit at lupa. Ngayon, ang ating tanong ngayon ito, kaya tayo nagpunta roon. Kailan inihayag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalagayan ng huling panahon? Kailan pa siya itinalaga ng Diyos sa kanyang panukala? Bago nilalangan sanlibutan. Ang tao, kailan pa itinalaga ng Diyos? Bago pa itinatagang sanlibutan. Kailan naman inihayag ang tao? Ng ika-6 na araw. Mula
sa paglalalang sa lahat ng bagay, sapagkat ang lahat ng bagay nalalang sa loob ng 6 na araw ng Diyos. Lahat-lahat. Ang ikapito, iyon ang kaniyang pagtigil ng trabaho tungkol sa paglikha. Ngayon, nasa sa Santong Sulat ba yung sinasabi ko na ang tao'y ika-6 na araw? Opo. Basahin natin. Dito sa Genesis, sa Kapitulo 1 at 26, ganito ang sabi, hanggang 28. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa hayop at sa buong lupa, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin, magpakarami kayo, kalatan ninyong lupa ng inyong supling, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa impapawid, at sa buong hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na nagkakabunga, at ang bawat punong kahoy na nagkakabinhi, inyong magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito mabuti. At nagkaroon ng umaga at ng hapon ang ika-6 na araw. Sa makatwid, mula sa pagsisimula ng paggalang, ika-6 na araw, inihayag ng Diyos ang tao, niyari. Ikailan ng ating Panginoong Kristo? Ika-3 dispensasyon sa pasimula. Entonces, daan-daan at milyon-milyon ng tao ang nasa ibabaw ng lupa bago pa lumitaw ang ating Panginoong Kristo. Pero kailan ipinanukala itong dalawang ito? Tao at saka ang ating Panginoong Kristo, pareho, bago nilalang ang sanlibutan. Yung mga nagbabasa ng Santong Sulat na nagbibigay ng kahulugan, masama, naliligaw. Ang kailangan hanapin ang paliwanag ng Santong Sulat at huwag silang magbigay ng kahulugan sa Santong Sulat. Kung mabasa nila yung sinasabing ika ng ating Panginoong Kristo, bago mo nilalangan sanlibutan, ako'y inibig mo na. Hindi ika Diyos, una sa sanlibutan. Ayun naman tao, bago pa itinatagang sanlibutan, tayo'y pinili na. Hindi pareho. Ngayon, kailan inihalag ang ating Panginoon Kristo? Sa pasimula ng ika-3 dispensasyon. Kailan naman inihayag ang tao? Ika-6 na araw lang. Pagkayari ng lahat ng bagay na kanyang ginawa, ang taong pinakahuli. Sa makatwid, sino ang unang nahayag sa mundo? Sa tao, sa ating Panginoon Kristo, unang tao. Ganon tagal? Libu-libong taon. 2 dispensasyon ang nakaraan. Samantalang 6 na araw pa ang mundo. Inilalang ng tao, una ng malaki. Ngayon, bakit ba ninyo nalala ang Ginoong Manalo? Yan tinatawag na dispensasyon. Baka hinahakanin niyang hati-hating yan. Hindi ho. Ayoko kayong papaniwalain sa akin. Ipakikita ko sa inyo kung saan naroon ang bahaging iyan ng pagkakahati. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 1 hanggang 2. Pakinggan ninyo. Ang Diyos ay nagsalita
ng unang panahon sa ating mga magulang. Sa makatwid, yung panahon iyon, panahon ng mga magulang o panahon ng mga patriarkas. Sino yung magulang na tinatawag diyan o patriarkas? Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at ang 12 angka. Yan ay panahon ng patriarkas. Entonces, yan ang kausap ng Diyos sa unang panahon para ipahayag ang kanyang salita. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang ikalawang dispensasyon. Sa unang pagsasalita ng Diyos ng kanyang gusto para malaman ng tao sa lupa, sa mga patriarka o mga magulang. Sa ikalawa, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon din noong panahong iyon, sa pamamagitan naman ng propeta na ibigay ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawang panahon, nagsalita sa atin sa huling araw na ito, huling dispensasyon, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tatlong dispensasyon. Kailan inihayag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ikatatlong yugto o dispensasyon ng panahon. Ngayon, iwan natin ngayon niya. Kung ang ating Panginoong Jesucristo sa pasimula ng ikatatlong dispensasyon napahayag, nung bago lalangin ang sanlibutan, anong kalagayan meron siya? Iyan ang tingnan natin. Para makita natin maigi kung ano ang ating Panginoong Jesucristo at kung sino siya, kung tama nga yung sinasabi ng Katoliko at Protestante. Itong sinasabing ito, hindi akin. Binabasa ko sa inyo. Kaya, hindi matatawag Manalo kontra Katoliko yung Protestante. Protestante kontra Manalo at Katoliko. No, senyor? Katoliko kontra Jesucristo, Apostol, Propeta, Diyos. Protestante, the same, ganun din siya, pareho, sa makatwid. Ngayon, Jesucristo, Diyos, mga apostol, kontra Protestante, Katoliko. Bakit? Ito nagsasalita, kanilang salita, hindi ako. Ngayon, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo bago nilalangan sa libutan? Pakinggan ninyo. Nang pasimula si Verbo. Ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo'y Diyos. Oh, bakit ikaw? Diyos pala ang Verbo. Ngayon, tayo pumunta roon sa salitang Verbo. Ano yung Verbo? Salita. Kanino salita? Sa Diyos. Oh, kaya tanong sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, yung salita, Diyos din. Pagkat sa Diyos yun. Si Kristo ikay salita. Ganito yan. Pero huwag kayong malinlang. Yung hugong na yun, kanino? Kay Manalo. Ano ang laman? Wala. Wala. Pero, sinabi ko, Juan, kanino yung hugong? Kay Manalo. Ano ang laman? Si Juan. Sa makatwid, iba yung sinasalita kaysa ron sa salita. Sino ang Kristo? Ang sinasalita. Alin ang salita? Yun sa Diyos, yun Diyos. Yan ang pagkakaiba. Pinanukala ang ating Panginoon Jesucristo na magkaroon ng Kristo sa pasimula, wala pa. Panukala lang. Pinanukalang magkaroon ng tao, wala pa. Panukala lang. Ngayon, sa makatwid ang tao, sinalita. Ipinahayag. Si Jesucristo, sa pasimula, bago lalangin, ipinahayag. Pero, ano nagpapahayag? Diyos. Paano na ipahayag? Sa boses ng Diyos. Yung laman ng boses, yun ang Kristo.
Sa makatwid, ano ang Kristo noon? Wala pa. Ano? Balak. Ang Kristo. Pero wala pang kalagayan. Wala pa. Balak pala. Ngayon. Kailan siya nahayag? Ito, pakinggan ninyo. Nagkatawan tao ang berbo. Sa makatwid, nagkaroon ng laman at buto. Binigyan ng Diyos ng katuparan na mahayag ang kanyang balak at ng mahayag. Ano? Tao. Sino nagsasabi? Ang apostol na si Juan. Sa kanyang pagsulat, nagkatawan tao ika. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, ano ang patotoo sa kanyang sarili? Tingnan natin kung ano ang patotoo niya. Dito sa Juan, Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, Kapitulo 8, versikulo 40, salita ng ating Panginoon Jesucristo, ang kausap, mga Hudyo. Ganito ang sabi niya, "Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." Ano ang patotoo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Tao. Ano ang sabi ni San Juan? Ang salita na sinalita ng Diyos ay nagkatawan tao, naging tao. Ano naman ang sabi natin Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Siya'y tao. Bakit di kanyo ako pinagsisikapan patay? Ako'y nagsasalita ng totoo. Ngayon. Ano naman ang pagkakilala ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo nang ipahayag ang ating Panginoon Jesucristo sa lupa? Ano ang pagkakilala ng Diyos sa Kanya? Pakinggan ninyo. Bago ko basahin itong ibig ko ng istoryahin sa inyo ito. Itong si Jose, galing sa lipi ni David, may edad na. Siguro, mga 35 taon o 40 pa ang edad. Kesa kay Maria. Maaring ang biring Maria, mayroong mga 22 o 25, ang abante naman ni Juan, mga 40 ni Jose na naging asawa. Sa makatwid, si Jose matandang-matanda na. Ang itinataas lang ng bilang niya, mga 40 o 45 ang edad. Sa taas. Pero, yun namang isa, mga 22. Mga 67 taon ay ang asawa'y 22 taon. Ngayon, siya nakikisama. Banal. Ang kanyang pakikisama, hindi pares ng mag-asawa, kundi pagmamahal bilang katulong sa buhay, minamahal niya. Wala. Yung tungkol sa kalagayang mag-asawa, hindi niya pinakikialaman. Pero, napansin niyang ituntiyan niya lumalaki. Ngayon, para walang iskandalo, hindi siya nag-ingay-ingay. Sapagkat kung sasabihin niya, bakit lumalaki yan? Marahil yung babae di primera sa katwiran niya. Walang mananalong lalaki niya. Iisa pang iyo ay mga 25 ng pahalang-halang at pakursa-kursada ay nakakapagtilaok na yung mga babae. Kaya si Jose, para iwasan itong gulong ito, sapagkat ang kalaban ni babae, hindi siya mananalo, hindi nakumbo. Anong ginawa? Kinuha yung kanyang kaprasong balutan, yung kanyang tungkod, naglakad. Hindi nagsabi kanino man, lumayas pagkat ayaw niya ng babae na naglalama. Ngayon, ito ngayong babasahin ko ang kadugtong niya. At ito, pakinggan ninyo. Si Jose, na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, aayaw ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan. Nagpasyang
hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Sa makatwid, humiwalay siya ng lihim. At samantalang pinag-iisip-isip niya siguro, sino kayang lalaki ang nakasira riyan? Paano kaya nasira? Saan kaya naroon ginawa itong kataksilang? Samantalang pinag-iisip-isip niyang palakad siya sa paglayas at malayo na kay pala, ang Diyos na nakaalam ng sekreto at katotohanan ng lahat ng tao, inutusan ang isang anghel, pumarong ka kay Gabriel. Pumarong ka kay Jose. Gabriel, tingnan ninyo. O anong sabi ng Diyos, nadala ni Gabriel. Ganito ang sabi niya, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao sa Espiritu Santo. Tanong, anong sabi ng Diyos na dala ng anghel kay Jose para huwag lumayas? Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang dinadalang kahoy, ang dinadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Diyos na, Gabriel, paroong ka kay Husing lalayas dahil sa duda sa kanyang asawa. Paliwanagin mo ng katotohanan na iyon lalang ng Espiritu Santo. Yung dinadalang nasa tiyan, Diyos. Senyor Katolikos Protestantes, kumusta kayo? Yan lino-lino niyan. Anong sabi ni Jesucristo? Tao. Anong sabi ni Juan Apostol? Nagkatawan tao yung panukala. Anong sabi ng ating Panginoon? Tao. Anong sabi ng Diyos para patutuhan ng kay Jose kung sino ang nagdadala, kung sino ang dinadala at kung sino ang gumawa niyan? Espiritu Santo. Ano ikang dinadala? Tao. Napakalinaw. Napakalinaw. Ngayon, nangangating Panginoon Kristo manalangin sa Diyos. Ano ba ang kanyang ipinapanalangin pa? Tingnan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Sayang, napakinggan sana ninyo una kong leksyon. Yung mga naririto niyan, magiging ganap. Sa mga susunod-sunod pa yan, makikita ninyo. Pakinggan ninyo ang panalangin ng ating Panginoon Kristo. Sa Kapitulo 17, Juan, versikulo 1-3, ganito ang sabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit na sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Anong sabi ng ating Panginoon ng nanlalangin? Ama, itong buhay na walang hanggan na ikay makilala nila na iisang Diyos na tunay at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Linaw. Sa makatuwid, anong buhay na walang hanggan? Kilalanin mo ang iisang Diyos na tunay ang Ama. Si Jesucristo, sinugo ng Ama. Nandiyan? Nandiyan niya. Siguro sasabihin noong mga nagtuturo hindi binabasa ni Ginoong Manalo yung
sa linggo at doon pa uli sa susunod na linggo at doon pa uli. Mga 4 na linggo pa sapagkat 6 yang magkakasunod na yan. Doon, lahat ng panlansitas na ginagamit na yun, babasahin ko. Sa makatwid, yan ang panalangin. Ngayon, inuulit-ulit ba ng ating Panginoon sa Kristong, ako'y galing sa iyo, ikaw ang nagsugo sa akin. Inuulit-ulit ba niya yan? Dito, sa talatang ito, sa 17 ng Juan, pakinggan niyo ang 8. Sapagkat ang mga salita na sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Sa makatwid ang ating Panginoon sa Kristo na nalangin sa Ama nang sabi niya, ang iyong salitang ibinigay sa akin, ibinigay ko sa kanila. At nakilala nila na ako'y buhat sa iyo at ikaw ang nagsugo sa akin. Sa makatwid, ang kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo ay pinakikilala niya. Tao, sugo ng Diyos. Ngayon, ilang beses na inulit yan? 4, doon lang sa kapitulong iyon. 4 na beses. Ngayon, iwan natin yan. Ang sabi sa akin nitong si Ramos, ang sabi po ikaw sa akin ng piskal, tama, maliwanag, nasisiyahan na ako roon. Pero, itanong mo nga kay Ginoong Manalo, masama ba na kilalanin kung Diyos si Jesus kahit siya tao? Masama ba yun? Na ako'y kumilala sa kanyang Diyos? Oh, maliwanag na. Tao siya. Oh, kung kilalanin ko ba ang Diyos, masama ba? Ang higa sa akin na, sagutin nga niyo kapatid. Ano ba isasagot ko diyan? Itong ulo ko ilalaman. Paano po yung tanong na yun? Kaya mo Diyos ang sumagot, huwag ako. Ano po ikasagot ng Diyos? Pakinggan mo sa linggo. Kayo, ano ang sasabihin nyo? Wala. Pagkat ako hindi nagtuturo sa tao, wala akong opinyon tungkol sa paglilingkod sa Diyos, tungkol sa tao. Wala akong sinasabi. Kung meron akong sinasalita, ito. Pero ako, wala. Kaya, nang ipinasasagot sa akin ni Ramos, ang sagot ko, hindi ko masasagot yan. Hindi ako nakakalam na isasagot ko yan. Paano po ikang maliliwanagan si Piskal? Sa linggo, babasahin ko sa kanya, maliliwanag. Pero ako, wala naman itong ulo ko. Ako'y hangal. Kung meron akong sinasalita, hindi ako ito. Kaya't inaakit ko kayo dito. Hindi ko kayo inaakit sa akin. Ako, kayo, dapat tayong maakit doon sa salita ng Diyos. Ngayon, ano ang tanong ni Piskal? Ipalagay na natin siya Diyos. Masama ba na aking paniwalaan ay palagay na natin ikan siya tao? Masama bang ako'y maniwala na si Kristo'y Diyos? Ano ang sagot niya ng Diyos? Ito, agapayanan ko ng isang tanong. Pumapayag kaya ang Diyos na siya'y maging tao? At ito kaya naman tao, pinapayagan ng Diyos na maging Diyos? Kanino natin itinatanong yan? Sa Diyos. Sapagkat hindi natin maitatanong yan kanino man tao, sapagkat ang kagustuhan ng Diyos ang ating inaalam, hindi ang kagustuhan ng tao. Kaya, uulitin ko ulit tanong natin, pumapayag ba ang Diyos na siya'y maging tao at ang tao'y maging Diyos? Bakit po ba ganyan ang tanong ninyo, Ginoong Manalo? Sino ba si Jesu Kristo? Diyos na totoo at taong totoo. Kung itong salitang ito ng Katoliko ay totoo, pumapayag ang Diyos na maging tao at pumapayag naman ang Diyos na ang tao'y maging Diyos. Ngayon,
basahin natin yan. Kung ano sagot diyan ng Diyos. Sa Oseas, babasahin natin at pakikinggan natin kung ano ang sinasabi riyan. Sa Oseas, Kapitulo 11, at ang versikulo ay 9. Pakinggan ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ang tanong natin? Pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao? Tulad ni Jesucristo, sino si Jesucristo? Diyos na totoo, tao namang totoo. Kung talagang si Kristo ang Diyos, itong Diyos, di pumapayag na maging tao. At ang tao, pinapayagan niyang maging Diyos. Dito, sasabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. So makatuwid di ayaw siyang pumayag na ang Diyos ay maging tao. Ngayon, ang tao, pinapayagan ba niyang maging Diyos? Ezekiel. Basahin naman natin. 28, versikulo 2. Ganito ang sabi, anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha. Teka, sandali. 29 na, basa ko. Pasensya kayo. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso'y nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y uupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat, gayon man ika'y tao at hindi Diyos. Bagaman inilagak mo ang iyong puso na para ng puso ng isang Diyos. Anong wika ng Diyos? Ikaw, sabihin mo rin sa prinsipe sa Tiro na siya'y tao at hindi siya Diyos. Gayon man ang kanyang puso, inilalagak niya na gaya ng puso ng isang Diyos. Sa makatuwid, tinututulan ng Diyos ang tao ay maging Diyos. At tumututol din ng Diyos na ang Diyos ay maging tao. Entonces, wala sa salita ng Diyos ang paniniwalang Diyos na totoo, tao naman totoo. Kung tanggapin ko po na si Jesucristo ay Diyos, ba, di laban ka sa Diyos. Ayaw niyang ang Diyos ay maging tao. Bago paniniwalaan mo, ikaw ang lilikha sa paniniwala mo kay Kristo na maging Diyos. Kalaban ka ng Diyos. Ano ang tawag doon? Maling pananampalataya. Ang maling pananampalataya, magbubunga ba ng kaharian ng langit? Hindi. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa maling pananampalataya. Dito sa Galacia, sa Kapitulo 5, at ang versikulo ay 20 hanggang 21. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim, pagtatalo, panibugho, mga kagalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, paglalasing, kalayawan, mga katulad nito, tungkol sa bagay na ito'y aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala sa inyo ng una, ang nagsisigawa ng ganitong bagay, hindi magmamana ng kaharian ng langit. Sa makatwid, anong kasing sama ng maling paniniwala o maling pananampalataya? Gaya ika ng pakikiapid, gaya ng pangkukulang, gaya lahat ng kasamaang binanggit,
gayon ang maling pananampalataya. Anong konklusyon dito sa salaysay na ito? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Mali na makatwid. Meron ba talagang nagmataas? Meron. Sino yun? Tingnan natin kung sino siya. Nakapagmataas ba? Nakapagmataas. Ano nangyari? Tingnan natin kung natuwa o naghalit ang Diyos at kung anong ginawa sa kanya. Pues, dito rin sa Ezekiel, babasahin ko sa inyo sa Kapitulo 28. Aking binasa na yung kanina, pero iba lang ang bersikulo. 28, 14 hanggang 15. Sino yan? Iyan ang nagmataas. Anong pangalan? Ito, mababasa rito. Ikaw na pinahirang kerubin. Tanong, sino siya? Pinahirang kerubin. Anong ibig sabihin ng pinahiran? Pinahiran ng langis. Anong langis yan? Yon ang paghahalal ng Diyos sa mga pinuno na gusto niyang ihalal. Ito bang kerubing ito? Ito'y puno ng lahat ng mga arkanghel. Mataas ang uri nito sa lahat ng anghel. Ito'y may kaningningan na higit sa lahat ng nilalang sa lupa, sa langit. Itong tutuliko. Ikaw na pinahirang kerubin na tumatakip, itinatag kita. Ano pat ikaw'y nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ika'y nagpapanikpanag sa gitna ng mga batong mahahalaga. Ika'y sakdal sa iyong mga lakad mula ng araw na ika'y lalangin hanggang sa ang kalikuhan ay masumpong sa iyo. Sa makatwid, sakdal ito. Ano ang kasakdalan? Sa ganda, sa dunong, sa lakas, sa kapangyarihan, sa lahat ng kayamanan ay nasa kanya ang kagandahan. Kaya, pinakala niya, hindi ba kailan sa akin ang puno ng anghel? Anong bagay? Dapat ako'y maging Diyos din. Yan ang sinabi niyo sa kanyang sarili. Tingnan ninyo, itutuloy ko pa. Dito naman sa Isaiah, may iba pang pangalan siyang ibinibigay rito. Sa Kapitulo 14 naman ng Isaiah, ganito ang sinasabi. 14 at 12 hanggang 14. Pakinggan ninyo. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw lumakpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? Sino pa ang tawag dito? Tala sa umaga. Kaya tumigil. Ano ba yung umaga? Di hindi gabi. Ano ba naman ang gabi? Madilim. Ano ba naman ang umaga? Maliwanag. Tala pa yan diyan sa umaga. Sa makatwid, napakaliwanag ng mabuti. Higit sa liwanag ng araw. At ano ba ang tawag sa kanya? Anak ng umaga, anak ng kaliwanagan. Ngayon, ano nangyari? Nahulog sa lupa. Tetang wika nitong propeta, bakit ka nahulog? Anong ikinahulog mo? Iyan ang sabi ng Diyos sa pahayag sa propeta. Ngayon, ituloy natin. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Itataas ko ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan ng mga kaduluduluhang bahagi ng kilagahan. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga lapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sa makatwid, ano hinangad niya? Maging Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Sinumpa. Pinalis ang kanyang tahanan sa langit. Ano ngayon ang pangalan niya? Pinahiran din bang kerubin? Yan din bang tala sa umaga? Yan din bang anak ng umaga? Hindi. Ano ang bagong pangalan?
tinatawag na Diablo at Satanas. Sa makatuwid po pala si Satanas ng unang pagkalalang, dakila sa lahat ng nilalang. Dakila. O ano nagpasama sa kanya nang makita niya yung lahat ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya, totoong napakalaki, hindi bagay sa kanya. Ang talala sa umaga, anak ng umaga, ang ginawa'y pumantay sa Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo po ba ganito ang pag-iisip? Hindi. Nung siya nanalangin, Ama, hindi ko gustong mainuman ka ang kapaitang ito. Ngunit kung itong gusto mo, mangyari ang kalooban mo, huwag ang ibig ko. Napakababa. Magkaiba ng Espiritu. Si Jesus ay mapagpakumbaba. Si Jesus ay hindi gumagawa ng saganang kanyang sarili kung anong iutos siya. Kaya't ang ika ni Jesus, hindi ako pinababayaang mag-isa ng aking Ama sapagkat ginagawa kong lagi ang kanyang ibig. Entonces, magkaibang tala sa umaga, ang anak ng umaga, kaysa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung gawin natin siyang Diyos, hindi papayag si Kristo at tayo naman ay susumpay ng Diyos sapagkat hindi pumapayag ang Diyos na ang tao ay maging Diyos at ang Diyos ay maging tao. Kaya tiwalay ang paniniwalang iyan. Tiwalay saan? Dito. Sa aral ng Diyos, sa salita ni Kristo, sa salita ng Diyos at ng mga apostol. Pero, tama ba yung si Kristo Diyos na totoo, taon totoo? Tama. Saan tama? Sa Katoliko. Sa Diyos, nahuhukom. Hindi tama. Sinong gusto ninyo? Nakasangayon? Diyos. Kung gayon, lumayas kayo sa Katoliko. Kung hindi ninyo gusto na kayo katungan sa impyerno. Bakit? Laban sa Diyos yan. Talaga bang melikas ang Katoliko na magmataas at pumantay sa Diyos? May kaibabang espiritu sila kay Kristo? Si Kristo mapagpakumbaba. Katoliko, kahalilin ng Diyos, kahalilin ni Kristo, patawarin mo kami. Ano naman ang sabi ng tala sa umaga? Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Uupo ako sa luklukan ng kataas-taasan. Entonces, ang Espiritong Katoliko. Mga Protestante, may reverendo, may superintendente general, kung ano-anong mga titulo din. Namang isa, merong metropolitano, merong sasagot kayo, pareho rin sa inyo, Ginoong Manalo. Bakit? Kayo huy kay Bishop ikaw laan ang nagsasabi. Si Quezon ang pinagmulan yan, salitang iyan. Sa inyo ba talaga? Ano ba ang pagkaalam sa inyo ng lahat ng iglesia? Kapatid, hindi ho ba kayo tinatawag ng pastor? Hindi. Hindi ho ba kayo tinatawag nila ng obispo? Walang iglesia ni Kristo no. Kaya pag may sumulat sa akin, alam na nung sekretaryo. Hindi kapatid, di ka ito. Bakit? Bishop Nandiyan yan. Ang likas ng mga tao ng Diyos, mapagpakumbaba. Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi nagmamataa. Kaya dahil yan, nandiyan niya. Entonces, ipinahamak siya. At ang naging bunga, inahulog siya dito sa lupa. Ito ang ikalawa nang pinangako ko sa inyo tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa linggo, ang mga katuwirang pinagbabatayan ng Katoliko at Protestante na si Kristo'y Diyos. Saan po kinukuha? Sa Biblia. Di Biblia rin po pala. Kaya tika nung isang Protestante sa akin, kapatid na Manalo, huwag nyo kami nga atakihin. Ang sagot ko, pareho rin tayo parehong Biblia. Meron dalawang Biblia sa iisang aklat na ito. Dalawang ebanghelyo. Bakit? Pagka ang kahulugan ni sinsay, o ang kahulugan ni iba, o dinagdagan mo ito, o binawasan mo ito, ika ni Pablo, ibang ebanghelyo, itakwil. Ang akala ng mga tao, pag pare-parehong may dala ng Biblia,
pare-pareho rin ika tayo. Kaya ang ika sa akin isang araw, ni Ginang Planas, kapatid naman halo, pareho rin tayo, tulungan mo ko, may kandidato. Ano pong pareho tayo? Aba, hindi ba Biblia inyo? Biblia rin kaming espiritista. Yan ang palagay ninyo. Pero hindi yan ang palagay ng Diyos sa atin dalawa. Ang Biblia hindi. Ngayon, talaga bang itong Biblia ginagamit ng Protestante at ng Katoliko? Opo, walang aklat na maituturo ang relihiyong Kristiyano, maging anong uri siyang relihiyon, na aklat na mga salita ng Diyos, kundi ito. Ngayon, sa linggo, pumunta uli kayo. Bakit? Ito naman ang mga batayan nila. Ilang leksyon yan? 3. Makikita niyo ang masamang paggamit sa Biblia, naroon din. Makikita niyo ang tumpak na paggamit. Makikita niyo, meron bang paraan ng paggamit nito? Meron. Tinuturo rin doon. Kaya't makikita rin niyo, inaanyahan ko uli kayo. Sa makatwid, 2 ng leksyon ng aking naipangako sa inyo. Ang una, ang pagkakaiba ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Diyos ay walang pasimula. Ating Panginoon Jesucristo ay may pasimula. Ano pa? Maraming bagay ang atin siya. Ngayon naman, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula, panukala, pareho rin sa tao. Sa huling panahon, inihayag siya. Nang ihayag, anong ika ni Juan? Tao. Anong sabi natin Panginoon Jesucristo? Tao. Anong sabi naman ng anghel na inutos sa kanya ng Diyos, sabihin kay Jose para huwag magselos? Nagdadalang tao. Sino ngayon ang papaniwalaan ko? Ito ba ang pastor? O itong kahalili ni Kristo sa bungangat sa salita? Si Kristo hindi nahalinan. Ang Diyos hindi nahalinan. Pag hinalinhan mo ang Diyos, di kung gugobyerno sa buhay ng tao at pati lakas ng tao at lahat ng bagay sa mundo, no, Senyor. Yan yung mga salitang pampalaki sa sarili sa pagmamataas. Entonces, ang ating Ngayon, pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao? Ayaw. Pumapayag ba naman ng Diyos ang tao ay maging Diyos? Ayaw rin. Meron bang nagmataas na pumantay sa Diyos? Meron. Sino ang tangi sa lahat ng nilalang? Sino yan? Tala sa umaga, anak ng umaga, ang pinahirang kerubin. Ano ang ginawa ng Diyos? Inahulog sa lupa at sinumpa. Ano ngayon ang kalagayan? Diablo at Satanas. Entonces, masama. Kung ang hukom sa tao Katoliko, tatanggapin ko na ang turo Katoliko. Kung ang hukom sa tao Protestante, tatanggapin ko na. Pero, mag-isip-isip kayo, mga kapatid, kaibigan, kakilala, mag-isip-isip kayo. Hindi ang inyong pastor, hindi ang inyong amo, ang darating ang panahong huhukom sa inyo, ang Diyos sa langit. Kaya pinahayag niya ang salita sa lupa para tayo mag-aral sumunod, sapagkat sa pamamagitan nito, hahatulan tayo ng Diyos sa ating ginagawa. Kaya, inaanyahan ko kayong lahat, dito kayo sumampalataya, dito kayo magbatay ng inyong paglilingkod.